Ta-transform natin ngayon yung itsura ni Dominar into retro look or neo-classic. Kasi palit ako ng headlight niya. Nainis kasi ako sa itsura niya eh. Hindi ko trip. Medyo malaki. Sana gumana yung motor ngayon kasi nagka-problema to kahapon sa isang araw. Pina-charge ko na lang yung battery. Hindi ko alam kung sira na yung battery or pero bago pa yung battery na ito eh. Or yung spark plug palitin na. Pero ngayon yung headlight muna niya paayos natin. Yun, one click, buti gumana. Painitin lang natin ng konti sa labas. Punta tayo ngayon kay Louie Joy. Louie Joy na naman. Eh lang kasi gumagawa dito ng ano eh, ang medyo higher cc. Sabihin na nating legal express na bike. Punta lang tayo kay Louie Joy kasi magano tayo eh, papalit tayo ng headlight. Gagawin nating ano, gawin nating neo retro tong motor. Ba tawag? Basta retro, modern retro kasi yung tangke niya hindi na ano eh, hindi pang retro. Naiirita na kasi ako sa kanya. Ang lakas gumawa ng vibrate nung ano, headlight. May nag-iingay sa loob ng headlight niya. Aayusin ko yung wiring, tapos mangyayari maayos, mga ilang linggo babalik lang uli. E palitan ko na lang. Sa akin hindi ko trip yung ano eh, itsura ng headlight niya, masyadong malaki. Kaya yung katawan niya nagmumukhang maliit. Sa kanya-kanya tayong trip. Ngayon trip ko mag retro bike. Hanggat wala pa akong pambili ng XSR 700, eh mag-feeling XSR muna tayo. Ayan, feeling XSR 700 tayo ngayon. Nakabit na yan. Ayan, ano lang naman siya, yung bilog lang na LED. Simple lang. Nabili ko lang kay Swabs. Yung Swabs gumagawa talaga yun ng mga ano, retro bike. Kaso tinatamad tayo bumahe eh, kaya in-order ko na lang. Pansin ko pala sa mga naka-retro bike na ano, na Dominar, maalat yung wiring. So siyempre accept na natin yan, yun talaga ang kalalabasan. Tapos yung bracket na itong speedometer may nakalawit. So ang naisip kong gawin, yung nakita kasi kong MT-07 na ginawang retro din. Tapos yung MT-07 diba, dito nakalagay yung speedometer sa may handlebar. So yun, ako na lang ang gagawa. Tatry ko i-convert, pero sa ako na i-upload yun kasi wala pa yung bracket na in-order ko eh. Umorder ako ng dalawang bracket para dito, higla-clamp lang, tapos dun ko siya itutornilyo. Sana maganda yung kalabasan. Di ko kasi trip yung ano eh, may visor, di ba retro, tapos may visor na pang retro din. Medyo di ko trip. Ayan, pakita ko lang sa inyo kung ano yung kalalabasan ng magiging headlight nito. Pura traffic. Tala na Louie Joy. Sana maganda yung kalabasan niya para di tayo magsisi sa pinagagawa natin sa motor. Yun lang naman. Pambili ng XSR kaya ganito muna.
eto, ililipat ko pa to dito para mukhang sa MT-07. Nihintay ko lang yung bracket. Kaya ako siya hindi nilagyan ng hindi ko siya nilagyan ng visor kasi lilipat ko naman dito yun. Wala pambili ng accessor eh. Is muna dito. Ang mahalaga, naka-expressway. Maya, pakita ko sa inyo pagdating sa bahay ko ano yung naging itsura niya. Ito yung kinalabasan. Yan, sa malayo. Side view. Ito ililipat ko siya dito. Parang sa MT-07. So, lalagay ako ng cowling dito. Dito. Mga rat bike na cowling. Para maitago tong wire. Papafabricate na lang ako. Bagay naman. Buksan natin. Ayan, may DRL pa lang. May DRL pa rin. Kaya legal. Puti ang pinaligay ko. Ayan, may passing pa rin. Puti. Para malinaw. Malakas siya. Mamayang gabi, testing natin sa dilim. Malakas naman pala eh. Kasi wala pa kaming pambili ng XSR. Pwede na yan. Gabi na. Testing natin yung ilaw. So, ito yung DRL niya. Tayo natin yung ilaw. Ayan. Pag gusto mong DRL lang, ayan. May dalawang guhit lang siya. Iba kasi yung switch ni Dominar eh. Dalawa. Isa dito, isa dito. Pag gusto mong DRL, ayan, pwede mo dito lang. Pag gusto mong may ilaw, ayan, yung low beam. Tapos eto, na-control niya yung high beam sa low beam. So yun, malakas din naman siya. Pero try natin sa highway. Para ating naka-MDL. Order na rin pala ako ng cowling ng Harley Davidson Shopee. Ewan ko magpipit, pero kung hindi magpipit gagawin ko ng bracket para matakpan yung spacing dito. Ayoko kasi ng ng visor na retro. Pwede yung visor na retro kaso di ko trip yung itsura. Giingay yung tornilyo na itong speedometer. Iano ko na lang, adjust ko na lang. Ayan, naririnig niya. Ako kong rinig. Speedometer yan. Pag uwi ko naman siguro ng Bulacan, nasa Bulacan na daw yung bracket eh. Bali, Claclamplan dito yun. Tapos itong speedometer na to, dito na siya malalagay. Bali, nandito na, parang MT-07. Kaya ang in-order ko na cowling, yung pang Harley. Sana mag-fit. Pang Harley kasi yun nga, kasi gusto ko yung speedometer nandito. So wala na siyang tatakpan dito, masyadong open na. Kaya yung pang Harley na Birad ang in-order ko. Kaya malakas naman. Para lang din naka-stock light. Natin dun sa mas madilim sa bypass. May bypass dito na walang ilaw eh. Try natin dun sa madilim na part. Ito tayo dun sa bypass. Withdraw lang ako saglit. Ito yung sinasabi ko. May open siyang part dito, pero pwede ko siyang lagyan ng visor pag ganyan. Kaso pag sinilip mo sa gilid, kita pa rin. Kaya ang binili ko yung cowling ng Harley Davidson na Birad. Naka-cover siyang papasok na ganun.
Bali yung tornilyuhan na itong dalawa, doon ko siya ito-tornilyo. Pag ganyan na siya, naka-cover na. So ito nakalabas. Ito mawawala to. Lalagay ko na dito. Kaya lang, pinakita ko lang sa inyo ano yung itsura niya. Kaya gusto kong bumili ng cowling ng birad. Siyempre, ano lang yan, copy lang, hindi yung pang hindi yung galing sa birad talaga. Tumingin ako sa Amazon 2K, sa Shopee 800. Bahala na kung matino bang yung ibibigay ng Harley. Ayun yung passing na maliit lang ah. Pwede na yan. Yung DRL pala niya, dalawa yung kulay niya, white and yellow. Mawili na lang kayo. So ako pinili ko all white. Gusto ko kulay dilaw lang, yung malinis lang tignan. Maganda sana yung testing sa expressway eh. Doon mo makikita kung maayos ba siya kahit di na ako mag-MDL. Ang problema, naka-shirt lang ako ngayon, saka naka-chinelas. Diyan lang galing sa bahay eh. Pero doon sa bypass, madilim-dilim doon. I-testing na lang natin. Malakas naman siya, di ba? Medyo nakayuko lang. So taas natin ng konti. Di pa siya ganun kahigpit eh. Taas lang natin. Konti lang. Yan. Diba? High din. Kaya malakas din. Pwede. May naririnig kayo dyang ingay na ano, parang nagbabibrate. Ito yan. Ito. Ayun ang ingay. Pag nagbabibrate siya, nag-iingay. Low beam na lang natin para di masilaw yung mga kasalubong. Flasher DRL. Medyo yumuyuko yung ilaw no, kasi kailangan pahigpitan yan. Mamaya higpitan natin dun sa bahay. Pulsada pa ba? Kita natin ko, taas natin konti. Ayan, naka-IV mo oh. Kita naman, malakas. Ayan, low beam. At tanong ng karamihan, nakakasilaw ba siya? So, try natin kung nakakasilaw. Gilid lang tayo. Ayan, nakakasilaw ba siya? Pag nasa malayo ka. Ayan, pagkasalubong mo siya. So, hindi siya yung nakakasilaw. As in, naka-low lang talaga. So, yun, wala pa tayong pambili ng XSR. Ito muna, diba? Okay naman. Gusto ko talaga kasi bilog na headlight. XSR. O kaya ano, CB 650. Pero kung ako tatanungin, XSR talaga. U-turn na tayo dito. Ay hindi, sagarin na natin. Ngayon pala ako dadaan dito eh. Bagong gawa pa lang yung bypass. Bypass to ng Batangas. Dun yung luma. So ito ang labas na nete sa kabila. So yung madalas namin dinadaanan. Dito yung ano, may mga nagkakarera dun sa kabila. Nagustuhan nyo sa mga nagbabalak bumili ng ano dyan, bilog na headlight. So kanya-kanya na tayo modify doon, kanya-kanyang trip na itsura. Kung trip nyo yung may visor,
o yung trip nyo yung magpagawa kayo ng sarili nyong cowling, pag pangit yung dumating sa akin na cowling, magpapagawa na lang ako ng sarili kong cowling, sariling design. Papafabricate na lang ako kung pangit yung dadating sa Shopee. Pero kung okay naman, gagawin ko na lang ng bracket. Ayan, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo yung review. Sa mga trip na trip dyan, yung mga retro na bike ko, Mio. Ayan. Diba? Sa mga may hilig sa classic. Ayun, hanggang dito na lang yung vlog. Babush. Sana nagustuhan niya.